Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading. Di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo dito Queen of Cups, Nine of Pentacles, Four of Cups. Bakit Four of Cups yung dulo? Yari. So, ang dating sa akin dun sa dulo, para bang either na-stuck siya sa sitwasyon na parang walang progress, or di siya interesado. Pero wait lang, ano kaya tong Queen of Cups na to? Kasi may someone na caring, loving. Ito naman sa Nine of Pentacles natin. Nagmukha na itong devotion, dedication, commitment. So, pag pinag-combine, para siyang may nililigawan, pinapursue, pinapormahan, whether sarili niya itong karelasyon or crush. Kaya parang di siya type, oh my God, hindi masusuklian yung kanyang effort dito. So again, effort sa pagmamahal, pag-show ng pagmamahal. Kasi award reward na to Kaya lang, yung ina-expect ng iba sa inyo na reciprocation ng feelings, mukhang di mangyayari. Tingnan mo yung cup doon, sarap pa naman nun. Nagutom talaga ako. Hotdog, hotdog sandwich. Sarap nun, ayaw ng aso. Parang hindi niya type, hindi siya interesado. Sa ino-offer na pagmamahal ng iba sa inyo dito sa taong to. So again, pwede nga karelasyon mismo na para bang nagiging somewhat people pleaser yung iba sa inyo, or crush to na pinapursue, pero again, parang di sila type kasi di sila pinapansin. OMG, since ito ay relationship o love life in general, ito yung possible person ng iba sa inyo, in general na to, whether to yung mismong karelasyon o crush. Pagsamahin na natin, Virgo, Taurus, Capricorn. Anyways, punta na tayo sa susunod at di tayo pwede magtagal dahil fast mode ako. Eto, ano bang masasabi dito? Itong playing cards, ibang senaryo. Five of Clubs, napartneran ng Jack of Diamonds, Five of Clubs. So, ang dating sa akin, baka maka-encounter yung iba sa inyo ng fake friend, fake connection, fake alliance.
So, in short, baka makamit ang iba sa inyo ng dishonest na lang. Dishonest person. So, beware. Okay? Or, kung dito someone new, pwede malamang kakilala ng iba sa inyo, malapit sa kanila na para bang in times of crisis, hindi nila maasahan. Or may lihim na inggit pala. Alam mo yun, yung buong akala nila, kaklose nila tong taong to. Pero, ang ending, naloko sila or nagkamali sila ng tansya dahil itong taong to ay di pala maasahan in times of crisis o may lihim na inggit na parang marireveal lahat yung mga yon na may someone na hindi pala mapagkakatiwalaan sa period na to. Okay? Whether new connection, na-build agad yung closeness, or dati ng friend na close sila. Tapos, ayun na nga, doon na marireveal sa period na to na hindi pala wagas yung friendship nilang dalawa or ka-connection o alliance. Ayan, punta tayo dito sa ibang deck. Marami tayong ginagamit na deck para maraming energy. Ano to? Baliktad na 10 of Wands, 2 of Swords, tayo. At Ace of Swords. Pero maganda na Ace of Swords yung dulo, di ba? Kaysa ito yung nauna bago to. So, ang dating sa akin, may someone na parang ganito rin yung kanina dun sa taraw na una, di ba? Eto. Hindi ko alam kung dito ba yun. Kasi ang dami ko nang nagawang reading. Hindi ko sure kung dito ko ba na-read yun or sa iba. Na may someone na masyadong busy. Marami siyang obligasyon. Marami siyang responsibilidad. Na para bang somehow gusto naman niyang maranasan yung feeling na nakawala siya sa mga alalahanin niya sa buhay. Parang gusto niya magliwaliw. Umalis at magliwaliw. Hindi niya isipin yung mga dapat niyang isipin. So, hindi ko alam kung dito ba yun o sa iba. Pero ang ginawa ko kasi Cancer, Leo, Virgo na to. But anyways, kung dito man yun o hindi. Basta ganun yung eksena. So, gusto niya nga, di ba, magliwaliw. Kaya lang, nag-aalinlangan din siya somehow. Kasi nga, ayaw niyang magmukhang irresponsable dito sa 12 Swords. Kaya, nagtatalo yung isip niya. So, ngayon, dahil may Ace of Swords tayo, malamang-lamang, may isip siyang solusyon. In a way na pwede siya makapagbakasyon, nang hindi naapektuhan yung mga trabaho niya. So, paano yun? I-delegate niya sa mga ka-workmate niya yung task na dapat niyang tapusin kasi may mga deadline. Ngayon, kung di siya boss at di niya kaya i-delegate, di pakiusapan niya yung ka-workmate niya
na siya munang tumayo sa kanyang posisyon, parang ganun. O saluhin mo ng kanyang responsibilidad, or magpalit sila ng off. Pwede rin naman yun, di ba? Change off. Mag-change off sila para lang makapagbakasyon yung iba sa inyo. Ganun dating dito, oh. Kasi may ease of source tayo na pwede may kinalaman sa solution or pag-aaral. Success, victory. Ano ba nandito? Clarity. New ideas. Mental clarity. So, ganun dating. So, para lang to sa mga may work na para bang gusto makapagbakasyon. Tapos, gagawin niya, magpa-file siguro siya ng vacation leave or papakusapan niya yung ka-workmate niya na mag-change off sila or saluhin muna nung ka-workmate yung trabaho niya. Tapos siya naman din sasalo ng trabaho ng ka-workmate. So, para patas lang ba? Hoy, 11 minutes na pala to. Hindi tayo pwede magtagal. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po. Now.